Mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon. Ito pong naging, para po sa akin, drama po ito ni Bong Revilla bago po siya sumuko kagabi po. Panoorin po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Magandang gabi po mga kababayan. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang hingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Hindi ko po may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Yun lamang po. Maraming salamat. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. Please pray for me. Ito po yung masasabi ko dyan mga kababayan. Unang-una po, yung sinasabi niya na nalulungkot siya dahil nga daw po walang due process, yun po isang malaking kalokohan. Anong walang due process? Dapat nga nung isang taon pa kayo, December pa kayo dapat na aresto or pinaaresto. Pero umabot na po ng January 2026, matatapos na po ng January dahil nga po sa due process. Dahil nga po sa masusing pag-iimbestiga. Yung mga tao nga nagmamaktol na kay PBBM dahil naiinip na may mga big fish na maaresto. Pero dahil kailangan sundin ang due process at masusing pag-iimbestiga para walang palya, tumagal po. It took time. Tapos sasabihin ni Bong Revilla walang due process. Bakit hindi ba kayo pinasagot ng gobyerno? Kayo binigyan ng karapatan maghain ng mga affidavit nyo at humarap sa mga dapat nyong harapan. At binigyan kayo ng karapatan at binasahan kayo ng karapatan para maunawaan nyo ng maayos kung ano itong mga kinakaharap nyong kaso. Tapos sasabihin mo, walang due process, pambihira naman mga kababayan, pasasamain pa ang ating gobyerno. Hindi pa ba due process na matatawag yon? Tumagal na nga po ang pagpapaaresto sa kanila. At hindi, sa totoo lang, dapat yung iba na aresto din Pero dahil nga po binibigyan sila ng tamang due process, na kung akong tatanungin mga kababayan, dapat po mas mabilis pa dyan, bakit parang malungkot? Actually, hindi malungkot. Malungkot daw siya dahil wala daw due process. Parang sila pa yung biktima, mga kababayan. Hindi po totoo yan. May due process na ibinigay sa inyo, Mr. Bong Revilla. Pangalawa, bakit ka nalulungkot? Hindi ba dapat nagagalit ka? Hindi ba dapat ang behavior ng isang inosente at hindi guilty ay nagagalit dahil pinapaaresto sila dahil inosente sila? Gaya ni Senator De Lima noon, nung panahon ni Duterte, pinaaresto, galit na galit si Senator De Lima sa sobrang galit, umiyak, napaiyak sa media, sa publiko, dahil alam niya sa sarili niya, inosente siya. Ngayon ikaw, Bong Revilla, bakit ka nalulungkot? Para po sa akin in my opinion, kung nalulungkot ka dahil sa kahihinatnan mo because in my opinion, I think you know na meron kang papanagutan dito. Kaya ka nalulungkot dahil alam mo na kung anong mangyayari. Pambihira mga kababayan, ano ba naman ang tingin mo sa aming mga Pilipino, Bong Revilla? Na mababaw mag-isip? Na hindi matatalino? Nalulungkot ka sa mangyayari or sa nangyayari sa'yo? Hindi ka dapat nalulungkot kasi kung inosente ka, dapat nagagalit ka. Yun dapat ang nakikita namin sa'yo. Para po kasi sa akin mga kababayan, ang tendency ng behavior ng taong guilty ay either tumakas or malungkot. Pero kung ikaw ay hindi guilty, inosente ka, haharap ka pero magagalit ka. Yung po ang opinion ko dyan. Anyway, okay, sige, hindi kita huhusgahan dyan. Pero yung sa akin lang naman, in my opinion, kung talagang hindi ka guilty, dapat nagagalit ka
Malulungkot ka lang kung alam mo na kung ano ang kahihinatnan nito. Na malulungkot ka kasi alam mo na may pananagutan ka. Yun lang po yung sa akin mga kababayan. Pero again, no, sinasabi nga nila, a person is innocent until proven guilty sa korte. Pero para po sa akin, kung ikaw ay dating public official or dating kawani ng gobyerno, naging politiko, para po sa akin baliktad. Para sa akin, you are guilty until you prove your innocence in court. Yun po yung aking mantra dyan. Yun po yung aking paniniwala dyan. No? Respect nyo na lamang po. So, ngayon, Bong Revilla, sinasabi mo nalulungkot ka, kung sino man ang may karapatang malungkot dito ay yung mga tao na naapektuhan ng baha, yung mga taong nawalan ng bahay, kabuhayan at mahal sa buhay dahil sa baha, dahil sa resulta ng mga substandard, incomplete or ghost flood control project dahil sa resulta ng mga di umano'y pagnanakaw at pagkamkam ng mga kickbacks galing sa pondo ng flood control ng DPWH. Kung sino man ang may karapatang malungkot at umiyak at magalit dito ay yung mga pamilya na naapektuhan ng baha, yung mga nawalan ng bahay, buhay at kabuhayan at nawalan ng mga mahal sa buhay. Yun ang may karapatang malungkot dito. Pero ikaw, para po sa akin, wala kang karapatang malungkot. Dahil kung tutuusin, dapat magalit na sa iyo ang mga taong bayan dahil pangalawang beses mo na ito. Yung una, PDAF. Huwag po natin kalimutan na meron pong pinapasauli ang korte kay Bong Revilla na halagang, if I'm not mistaken, 124.5 million pesos. Hindi ko alam kung meron pa rin silang legal battle dyan kung bakit hindi nila sinasaole. Pero ako po, I side with the order of the court. Kung sinasabi ng korte na ikaw ay may civil liability, no? Ito kasi yung pagkakaunawa ko dyan eh. Meron siyang civil liability although wala siyang criminal liability kasi hindi naman siya na-convict ng kasong kriminal. Pero ang pagkakaunawa ko dun sa nangyari sa kanya, dun sa issue ng 124.5 million na pinapasauli sa kanya, it is his civil liability na ino-orderan siya ng korte, inuutusan siya ng korte na isaoli yung 124.5 million pesos na iyon. Pero nilalabanan nila ito. So may legal battle, wala pang finality. Pero para po sa akin, I side and I respect kung ano yung order ng korte dahil yung po ang pabor sa interes at sa kapakanan ng mga Pilipino. Dapat isaoli niyan sa mga Pilipino sa kaban ng bayan. Doon ako magsaside. Yun ang aking susuportahan. Kaya para sa akin, kung ako ang tatanungin, may atraso ka pa sa mga Pilipino kasi hindi mo pa na isusuoli yung 124.5 million pesos. Pero again, sige, irespeto natin kung meron silang ipinaglalaban dyan. Meron silang kinokontest or inaapila, yeah, go ahead. Pero hindi mo maaalis sa isip ng mga tao, ng mga Pilipino, na in my opinion, ikaw ay may atraso pa sa mga Pilipino. Dahil sinasabi nga ng korte na dapat mong isuoli 124.5 million pesos na iyon. Hindi po ba mga kababayan? Kaya kung sino may karapatang malungkot, magalit, ang mga Pilipino yun. Bong Revilla, hindi ikaw, hindi ang pamilya mo. Grabe kayo. Parang kayo pa yung biktima dito. Parang ito si Curly Descaya. Ang kapal ng mukha. Sabi ba naman sa Blue Ribbon na hearing kahapon, parang sila pa daw ang nanakawan. Ayan, tignan nyo po. Ganun, grabe no? Yan ang problema. Kapag yung mga magnanakaw, naramdaman nila sa sarili nila na sila yung biktima. Iisipin nila sila yung kinakawawa. Pero in reality, ang talagang kawawa dito ay ang mga Pilipino. At pakiusap naman po mga kababayan, huwag kayong magbigay ng simpatya sa mga taong ito. Kila Curly Descaya, kila Bong Revilla. Kahit anong uri ng awa or simpatya, huwag nyo pong ibigay. Intayin nyo muna na sila ay mapatunayan nila sa korte na sila inosente at hindi guilty. Saka kayo maawa. Saka kayo magbigay ng suporta. Pambihira yung mga supporter nito ni Bong Revilla, andoon. Nagrarally. Nagtipon-tipon para magbigay ng suporta. Parang, pwede ba, intayin nyo muna yung desisyon ng korte na sabihin inosente siya bago kayo magbigay ng suporta? Pambihira, nagmumukha kayong enabler niyan na para bang tinotolerate nyo ang katiwalian dito sa bansa natin. At kaya siguro tayo merong sandamakmak at talamak na katiwalian dahil may mga enabler at mga supporter tayong mga kababayan. Okay lang naman na magbigay kayo ng suporta pero mahiya naman kayo sa mga kapwa nyo Pilipino na nag-iintay na alamin muna ang totoo bago mag-react. Masyado yung inuuna ang emosyon nyo.
bago yung intellect nyo. Sana naman bago kayo magpakita ng suporta, mahiya kayo sa mga Pilipinong nag-iintay ng accountability. Unahin muna nating maging accountable ang mga taong ito bago nyo suportahan at bigyan ng simpatya. Unahin muna nating alamin kung sila ba'y guilty or inosente bago kayo magpakita ng suporta at simpatya. Kaso, wala hindi nyo pa nga sigurado kung guilty or talagang naging involved sa katiwalian, binibigyan nyo na agad ng suporta. Pambihira, nakakaawa tayo mga kababayan. Meron tayong mga kababayan dito na walang pakialam sa accountability at saka sa pagpapanagot sa mga nai-involve sa katiwalian. So, ayan mga kababayan, para po sa akin walang karapatang malungkot si Bong Revilla. At bakit siya nalulungkot kung inosente siya? Di ba dapat nagagalit siya? At saka yung sinasabi niya na walang due process, isang kahangalan po yun. May due process. Ang tagal na nga nang inabot bago siya sumuko or pinapa-aresto Hindi po ba? At kung sino man po ang may karapatang malungkot at magalit dito, sila po yung mga nabiktima ng baha, nawalan ng bahay, buhay at kabuhayan at mahal sa buhay. Dahil sa mga di umano'y katiwalian at nakawan na nagkamkam ng mga kickback, naggaling sa flood control fund ng DPWH na nagresulta sa substandard, incomplete at ghost flood control projects, mga kababayan. Huwag po natin kalimutan yan. Huwag tayo masyadong maawain at emosyonal sa mga nai-involve sa katiwalian, mga kababayan. Maging matalino na tayo. At maging matigas na yung puso natin sa mga taong ito. Halatang-halata naman, in my opinion, halatang-halata naman na nagdadrama lang. Artista po talaga, mga kababayan. Isa pa ang sabi niya, ipagdasal daw po natin siya at ang kanyang pamilya. Diyos ko naman, mga kababayan, pati ba naman ang Diyos, idinadamay niyo pa. Kung magdadasal man kami, Bong Revilla, ipagdadasal namin ay mga Pilipino na mabigyan ng katarungan at makulong ang mga magnanakaw. Yun ang ipagdadasal namin. Ito po, bago ko po tapusin ang video na ito, gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo, si Bong Revilla po ay nakalaya, kung hindi ako nagkakamali, sa panahon po ni Duterte, Rodrigo Duterte, tatay po ni Sara Duterte. Ngayon, ito sila magkakaalyado. Kung sa 2028 manalo po si Sara Duterte, hindi na po ako magtataka kung maulit na naman po yung nangyari sa nakaraan, sa history na nakalaya, na absuelto, or alam niyo na kung ano nangyari kay Bong Revilla nung panahon ni Duterte. Nakalaya po. So, kung manalo po si Sara Duterte sa 2028, considering na magkaalyado sila, ayoko na lang po magsalita, pero siguro, in my opinion, malamang sa malamang, mauulit po yung nangyari nung panahon ni Duterte, nung tatay. Kayo na lang po ang humusga, mga kababayan. Maging matalino po tayo at magalit na po tayo sana. Sana po magalit na po tayo sa mga katiwaliang nangyayari sa bansa natin at sa mga magnanakaw, huwag po tayong maawa sa kanila dahil tayo po ang namamatay, tayo po ang nagsasuffer, tayo pong mga nasa baba. Sila po, ang sarap ng buhay ng mga yan. Kumakain ng masarap, komportable kapag bumabagyo, hindi binabaha, nasa hotel, nakakapag-travel sa iba't ibang bansa, nakakabili ng luxury items, luxury things na binibili nila. Gamit po, galing ang pera sa atin. Kaya po tayo ang naghihirap, tayo po ang nagsasuffer. At sila, masarap ang buhay. Papayag po ba tayo na patuloy ang ganyang uri ng sistema? Nasa sa inyo po yan, mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.